memoria de los presbiteros Don Mariano Gomez, Don Jose Burgos y Don Jacinto Zamora, ejecutados en el Pasíbulo de Bagumbayan el 28 de febrero de 1872. Tengo derecho a dedicar mi trabajo como a víctimas del mal que trato de combatir. Sirvan estas páginas como tardía corona de hojas secas sobre vuestras ignoradas tumbas, y lodo aquel que sin pruebas evidentes ataque vuestra memoria, que en vuestra sangre se manche los manos. Buenos días, todos ustedes. Kalahati lamang sa kasalamat ng kapitan. Bakit di natin bilisan? Kapag bumilis tayo, maglalagos na tayo sa takding iyon, hindi lang. Mangyayari man ay walang maayos na lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali at ewan ko ba kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Magtayo ng bagong ilog at sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pundo para ibabayad sa manggagawa? Hindi na kailangan, Don Custodio, sapagkat ang mga bilangguna ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayo'y hayaan ang mga mamamayan ang magtrabaho, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang itutulot yan. Kaguluhan? O Basilio. O Kapitan. Kumusta nga pala ang ikinatag niyong akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Naghanda na mga guro at ang paaralang gagamitin. Pakagay ko hindi matutuloy yun. Kasi totoo si Padre Sibilia. Ngunit niragaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo ang Kapitan General at nangakong tutulungan kami. Saan naman kayo kukuha ng pera? Mag-aambagan ang bawat isa sa amin at ang mga kagamitan naman ay inahahandog ng mayamang pinakarais. Buti naman kung ganon. Sana'y magtagumpay ang inyong plano. Mauna muna ako sa inyo. Kailangan ko pang pumunta sa itaas. Sige, Kapitan. Mukhang nagkakatuwaan kayo. Maaari ba akong sumali? Siyempre, ayos lang po, Senyor. Daluhan niyo lang ako sa pag-inom ng silver. Salamat, Gino. Pero hindi kami umiinom ng... Hindi umiinom. Ika nga ni Padre Camora ay masama ang palaging pag-iinom ng tubig. Sabihin mo rin kay Padre Camora na kung umiinom siya ng tubig sa halip na alak, ay mas ikabubuti pa ng lahat. Kami na mga Pilipino na tawag sa amin ay tubig at sa kanila namang mga Kastila ay apoy. Alam sana ng lahat na ang tubig ay siyang pumapatay ng apoy. At kailan naman mangyayari ang kababalaghan ito? Ngayon ay hindi kababalagan, Simon, kundi batas ng kalikasan. Bueno, perdona. Mawalang galang, Kapitan. Ngunit nalalaman niyo ba kung saan banda ng lawa namatay ang isang ginoong nagngangalang Ibarra? O Ibarra nga ba iyon? Ibarra? Crisostomo Ibarra, Kapitan? Siya nga ba? Ato na nga si Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga kawal, sa gubat nila uling nakita si Crisostomo Ibarra. Ngayon, 13 taon na ang nakalilipas nang mangyari iyon. Ngayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Di ba't isa siyang filibustero? Yan ang tinatawag na murang paglilibig. Di ba, Don Custodio? Sadyang hindi talaga magkakaroon ng marangal na libing ang isang filibustero kagaya nila.
mabuti at nandito ka. Magandang gabi, Padre. Ano bang may paglilingkod ko? Kailangan mo na magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang ako magbabayad ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat ay nagkamali kayong magbayad ng buwis sa 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimoriisyo. At ngayon ayoko na magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito ay naiba dahil sa iyong pagpapabaya. Pinatutunayan mo wala kang karapatan sa lupa. Dati maliit na halaga lamang. Ngayon 200 piso? Napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi sa kwasyon! Lalaban ako! Iba, balikan! Kunin ang lalaki at gawing buwan sa sibil! Huwag ang aking anak. Bitawan niyo siya. Babawi tayo, anak. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi ay mamamatay ang inyong kapatid. Matagal-tagal na rin ang huling pagpunta ko rito. Naaalala ko pa ang lahat ng nangyari. Sariwa pa sa lahat sa aking isip. Parang kailan ko lang naranasan ang sakit na ito. Maaari ko po ba kayong tulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Inyo pong nagugunita ay may 13 taon na rin ang nakaraan. Sa mismong puok na ito, tayo'y unang nagkita. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang taong nag-alay sa akin ng pakikirama. At sino ako sa tingin mo? Isang taong itinapalagay kong dakila. Isang taong inakala ng lahat, maliban sa akin na patay na. Ang may kasawian ang lagi kong dinadamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak, di mo ba naisip? Sa iyong nalaman ay pwede kang masawi. Sa aking mga kamay, totoong naparito ako 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ang isang kaibigang inilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Laban sa mga mapang-api at ngayon nagbalik ako upang ipagtuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ako lubosang maisip na ang laso na iulan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan wala nang ginawa, kundi sumunod, mapaghalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ay tuluyang nagbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailanman ay hindi ito naging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Katago lamang ng huwad na wikang ito ang ating pagkatao, ang ating karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At anong mapapala mo kung ikaw ay makapagtatapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Makikita mo bang masaya ang mga tao? Hayaan mo lang bang mablok ang bangkay ng iyong ina't kapatid sa ilalim ng lupa? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban na ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay at magbintang na lang ng sino-sinong Kastila. Ngayong nalaman mo, ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi. Ngayon, buong buhay ko ay nasa kamay mo. Basilio, tayo ay nabibilang sa mga tao uhaw sa katulad. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Ang mga lipo ng estudyante ay humihingi ng pahintulot upang makapagbukas ng isang akademiko ng wikang Kastila. No permeta fue eso, Gobernador General. Ekscelensya, ang namumuno sa kanila ay ang isang binatang general na radikal ang pananalig.
Sa katunayan, isa sa namumuno ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Isa gani ay mabuting estudyante. Sa palagay ko ay dapat pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Pobres estudiantes. Ano, Quiroga? Kumusta? Senyor Simon. Mahirap na ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na nila maabala. Pero Senyor Simon, marami ang may utang sa akin na hindi ko na masisingil. Wala ding binigay sa aking resibo kaya hindi nyo rin sila masisingil. Kung gayo'y ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may ipapasok akong ilang kahon ng baril at itago mo ito sa kamali. Mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala dyan. Naunawaan mo ba ako, Quiroga? Siya. Basta mahuli ng maraming tao ha. Senyor Simon, hindi ako sasabit ha. Tok mo na yan. Hoy! Akin ang lupang ito! Hindi! Wag! Sadya talagang walang mga mudo ang mga kabataan ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang balak namin magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Ako nga, kaya dapat niyo kong pasalamatan. Pasalamatan? Balak niyo bang nagdagan ng 4 na wika ng ating bansa? Lalo tayong hindi magkaintindihan yan. Wala sa ayos yan. Sa paglaganap ng Wikang Kastila ay lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at lalong magkakaintindihan. Dahil sa iyong ginawa, para niyo na rin inarangan ang kapunlan ng ating bansa. Sa susunod pang 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin na inyong katauhan. Ipaupaya ang inyong utak sa ibang pag-isip. Lalo lang kayong magiging bilay at pipi. Ano inyong ibig sabihin? Ika ay salamin ng kaluluwa. Kapag yan ay inalis, wala ng karangalan at ang bansa ay pwedeng mamatay. May punto ka rin, Senyor Simon. Ngunit hindi natin maaaring kalimutan ang ating buong daigdig. Kailangan nating matutunan ang wikang Kastila upang tayo magkaunawaan. Kung ganyan ang inyong mga isip, ay habang buhay kayong nakatapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang inyong paniniwala sapagkat kung sa pagpagitan lamang ng pagwawalang buhay ay hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming balak. Hindi nyo kami mapipigilan sapagkat nasa panig kami ng batas. Kami ang nasa matuwid. Kumusta na si Kapitan Jago? Mahina na ang pulso. Wala na siyang ganang kumain. Kumalat na ang lason sa kanyang buong katawan. Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng naapi, hindi ko alam. Nagpasya ka, kailangan mo ng desisyon. At sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at wala nang maghihirap. Ang paghihimagsik ay pagpapatiwakan. Paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Hindi dun, Simon. Ang pag-asa'y nasa karunungan sapagkat karunungan lamang ang siyang walang paglipas. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawalan ka ng prinsipyo at sariling katauhan. Nakita kong ikaw ay hindi isang Pilipino, kundi isang busabol ng Espanya. Yun ay hindi totoo. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Maaari mo bang pamunuan ang isang mo, lusubin ang Santa Clara, at kunin ang isang taong ikaw lamang ang nakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo.
Anong ibig niyo sabihin? Si Maria Clara ay patay. Patay? Hindi. Paano nangyari ito? Ika-6 ng hapon nung siya'y mamatay. Nagpunta ako sa kumbento upang makibalita pagkatapos nilang sabihin ang lahat. Pagbalik ko ay isang liham mula kay Padre Salvo na ipinaabot kay Kapitan Tiago na dala ni Padre Irene. At yun din ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Buhay pa siya at ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, huminahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siyang hindi man lamang alam na ako'y buhay. Namatay lamang siya na hindi alam na ako'y nagbalik para sa kanya. Piloto mo iba ka. Ako nga, 13 taon ako na at malayo pa ako daw. 13 taon na ako nagtitay. Nag-alala, umasa na may tuwid ko ang iyong kamanita. Pinilit niyo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kayong karapatan. Ang anak ko, patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Siya ay anak ni Padre Damaso. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Hindi. Hindi. Mahal na mahal kita, Paulita. Paano mo nagawa sa akin to? Senyor Simon, akala ko hindi ka na makakarating. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Wo, Excellency. Napagandang ilawan. Maaari na ba namin ito gamitin? Maraming salamat, Don Simon. Walang anuman, Juanito. Bakit ako naligo? Bakit mo kami pinabayaan? Patay na si Maria Clara. Wala nang saysay upang ako'y mabuhay. Malibing kanawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit, kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinakpunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makapagbaluktot ng katuwiran. Hindi guudyok ng kasakiman.
Kumusta nga pala ang tinatawag niyong Tessa? Bueno, pero Sadyang hindi talaga magkakaroon ng marangal na libing ang isang Filipino. Ay, si Rona. Kay barbaridad, kunin na ang kalaki at kami. Agi! Run, bitch! Run! Doon ta! Hoy! Akin ang lupa nito! Hindi! Yagi! Ibang bigyan ng... Ay, natay. May punto ka rin, Sir Simeon. Umit ulit tayo ka... Nadadyo ko ang himot. Kisi. Agi, usok. Sabay ka doon. Kabati. Uy, di na ko ba? Pati yan. Balak ibang dagdagan ng 4 na pumuwi ka ng ating bansa. Gabahapos akong mata, oy. Nanuog na yung video. Gayon. Uy, lantaw, lagi. Hindi ka na. Siya pala.